morning, good morning, good morning. And dito na tayo sa... Nang island to, be? Be, ano island to? Siksikan? Siksikan Island. Yan. Ito yung may mga magagandang tipihat ng mga kubo. Ayun, no. So, dito daw kasi laging siksikan, kaya Siksikan Island. Yan. Yan. Tapos yung ganda niya same halos dito sa Balabac, same yung mga beach nila. Talagang malinaw. Eh siguro may dumi lang ng konti dahil tumaas, nag-high tide siya. So yun. So si Mrs. kasi busy pa siya konti. Meron siyang kinakrab. Ayan. Ala! Wala na. Alis mo. So ayan. Good morning! Welcome to Siksikan Island! Yun, no? Medyo maraming mga huts. Tipi hut. Oo, nung nag-inquire kami, sabi 500 per pax per night, free wifi, tsaka yung towel included din daw. And yung entrance daw kasama na dun sa 500 per pax. So, yun. Ganda din dito kasi yung tipi hut nasa harap nung shore. So, pag gusto niyo lang tumalon, talon lang ng talon, di ba? So, yun. Kaya lang yung beach, medyo shore, Ayan. medyo madaming mga Ayan, dried yung leaves. dried leaves, ayan siya. So, siguro nililinis din nila yan. Kaya lang nagkataon lang talaga na ngayon medyo marami siya. Tsaka yung weather, medyo windy. Ganito raw talaga dito kapag amihan season. So, yan. Kaya, yung meron ditong mga islands na walang low tide, katulad nung sa Candaraman kanina. Nagpunta kami sa Starfish Island. Hindi nagpakita yung sandbar kasi hindi daw naglo-low tide as of now yung mga ganitong season. Ayun, nag-video na lang kami dun sa underwater. Nakuha na namin yung mga starfish, dami. Starfish. So, ayan. So, halos tapat lang siya ng Tapawan yun, di ba? Tama ba? Ay, ano yung island na yun, kabila? Candaraman Island, ayan. Kung makikita nyo sa video yun, Candaraman Island yan. Yan yung unang drop off namin. Dan. So nakapag-ikot na kami dyan. So yan yung daw may airport dyan sa loob. Nakita, kung makikita nyo sa video, hindi ata kita no? Natin. So yun, may barko dyan. Parang sila yung gumagawa ng airport. So yan. Galing na kami dyan. Hindi lang namin naikot yung buong island. Medyo malaki pero okay siya. Maganda. Malaki din yung shoreline. So yun. Ganun siya. Halos lahat naman ng island dito parang maganda naman. Yun nga lang, parang dahil sa season din siguro, talagang madumi. Daming seaweeds na tuyo. Ayan siya. Makikita nyo sa video. So yun. So guys, update namin kayo susunod na island. Mga 2 hours daw yung biyahe sa Tapawan yan. Tama, di ba? Ano ba yan? May isa pa Tangkahan Island. Tangkahan Island, sorry. Yan. So yan, punta kami Tangkahan Island. Around 2 hours daw yung biyahe. So, yeah. Update namin kayo agad. Bye! Bye! A few inches later.
Good afternoon, dito kami sa Tangkahan Beach. So ayan, makikita nyo, maganda dito, tahimik. And natsyempo kami nang wala masyadong turista. Kaya dito na rin kami kumain. Kaya yun, ang sarap. Sarap ng food, may fish, kangkong, and pusit. So ayan, kasama rin sa package na in-avail namin ni Mrs. So syempre, update namin kayo dito sa Tangkahan Beach. And syempre, ang pinakamaganda kong misis na dire. Ayan. Hi vlog! Charan! Charan! Ulit. Ayan. So ayan, si Mrs. Hi vlog! So ayan. Ayan yung beach. Medyo madumi. Siguro nga kasi amihan season ba? Tama ba yung term? Amihan season. So mahangin, maalon, tapos talagang madudumi beach. Hindi naman ganun kadumi. Nililinis din naman nila dito sa Balabac. So, Dito malinis naman. Marami lang mga dried seaweeds and leaves sa shore. Ganun. so ayan. So yun. Sabi ko na sa kanila na kumain na tayo dito. Yung food. Tapos kasama rin sa package yun ha. Pati dito. Kasama rin sa package. Nakapamili na rin kami sa sari-sari store na puro Malaysian goodies Oo. yung tinda nila. So titikman namin mamaya. So para malaman nyo rin kung ano lasa. Oh, kasi yun sabi nga nila, mas malapit daw yung Malaysian island dito sa Balabac than the rest of the Philippine islands. So maraming mga nakakatawid dito na Malaysian goodies. Actually, hindi lang goodies. Pati Malaysian. Oh, pati Malaysian mismo ng mga people. Minsan nakakarating din dito. Nakakarating din daw dito. So ayan. Ayun. So ayan. Yun lang mga nasagap naming chismis. May binili kaming drink. Yung mineral Tinikman water na nabili namin namin. Ay oo, yung mineral from water. Malaysia pa. Hindi ko maintindihan. Malaysian Ano pa? pala. Mga soft drinks, Oh, soft drinks Iced din, iced tea. biscuits, tsaka yung parang Mamon. Oh, yun. So tatry namin mamaya yun. Tapos, kung pupunta kayo dito sa Tangkahan Beach, punta kayo doon sa sari-sari store dito. Ni nanay. Oh, ni nanay. Bait-bait ni nanay, sobra. Sobrang bait niya. So, punta kayo doon para kahit papaano si nanay matulungan natin sa pagbili ng mga produkto niya. Okay, so magsisiyahan kayo doon, napakabait nila dito. Yung iba kinakausap naman namin, okay naman sila, wala namang problema dito. And also, yun nga, na-tiyempo din na walang masyadong tao, na kami lang yung nasa island. Na dito sa beach. So, masaya. Okay, picture-picture kung Pero meron saan-saan. ditong mga locals na residential area talaga. Yung binila namin nung na sari-sari store. Yun, residential part ng Tangkahan Beach dun sa bandang area na yon. Tapos dito walang accommodation dito, so talagang day tour lang siya. May CR, may shower. Kung gusto niyo mag-shower, pwede na kayo mag-shower dito, tables and chairs. And mabait din yung bantay dito. So yun, makakwento mo. And also yung pusang napakataba, yung orange na pusa. Ang siba. Ang siba niya. Pinakain na siya ng boss ng amo niya. Kinakaagaw pa ng pagkain sa amin, grabe. Pero ang taba-taba niya, ang cute, promise. Di man nangaagaw, nanghihingi lang. Ay, nanghingi pala. So, yun. Bait naman siya. Ayan. So, yun muna yung update natin for now. Maya, after dito, pupunta na kami sa Patawan Island. Yes! Naalala niya. Yeah! So, yun. Patawan Island. So, update namin kayo pag andun na kami. And yun lang. Bye!
afternoon. Dito na kami sa, ayan, nasa likod oh. I love Patawan. So, ayan. Ayan. So, from, pangalan nun? Yung beach? Tangkahan Beach. Going to Patawan. It took us around 30 minutes. Andito na kami sa Patawan. So, ayan. Ganda dito, guys. Ikot tayo. Ikot tayo. Ikot. Ikot. Ayan yung beach. Ayan yung, ayan. So, maganda siya dito. Yan. So ito, lakad tayo. Pasyal namin kayo. So makikita nyo dito, ayan, may mga upuan siya. Upuan, tapos may bar. Yan. Yun yung reception nila. Ayun, ito. Yun yung reception nila. And then, lakad tayo dito. Kinuha lang namin dito is tent. So, yun. Dito kasi kami for the second overnight. Kasama sa package. So ayan, let's walk. So dito may mga solar pa din naman sila. May CR tour. Ay, may CR nga pala dito. Pakita na ba natin? Oo. Sige, Andito na tayo. para at least nakita nyo. Ayan, Nashock toilet. ako. Nakashock yung toilet dito kasi doon sa mga tinuluyan. Sorry na. Yung mga tinuluyan namin. So eto, men's. Ayan, so basta natin ilaw. Ayan. So ito, ayan. Tubig naman siya. And take note, my feed day! So ayan. So ito siya. Maayos siya. Ayan. So ayan, may tubig. Maayos siya. And yung sa CR sa kabila, same daw. Hindi naman pwede pumasok doon, syempre. So ayan. Tapos punta naman tayo dun sa tent area. Yan siya. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, may portable aircon. So yan siya. May portable aircon. Tapos may charging area nasa baba dito. Ito parehas siya 6,500 ayon kay ate. 6,500 to 7,000 daw. Sabi. Pero nung nag-inquire ako sa tour, 8,000 daw siya eh. Sabi, 8,000 daw. Nung nag-inquire ako dun sa tour. Okay. Hindi ko rin sure talaga. So, siguro mamaya tanong na rin natin. So, ayan siya. Ayan. Ganda dito. Tapos ito, meron silang pangalan nito? Dome na tent or tent na malaki. So ayan. Hindi naman namin mapasok yung loob. Pero yan siya. Ito naman siguro yung loob. Fun lang siya. Ayan. Tapos may sarili siyang gripo sa labas. So yan. Yung advantage niya. Ito siya. So sa isang parang kubo, meron siyang apat na tent. Dalawa dito. Ito yung sa amin. Ito sa inyo yung loob. Wait. Ayan. So yun yung loob. Yun na yung mga gamit namin. So ayan. May kama na siya, may unan. Siyempre nag-request si Mrs. ng extra unan. Alam niyo naman yung maunan. Ayan. So ayan. Siya. So ayan guys. Yun. Yan yung tent namin. Kasama sa tour package na in-avail namin. Saan na si Mrs.? In-avail namin. So and also nga pala dito medyo pricey yung mga alak. Kung gusto nyo uminom, medyo pricey siya. Siguro yung travel expenses papunta dito ng alak, yun, ganun, mahal siya. Yun. Tsaka daw yung mga food medyo mahalata. Kasi nag-ask din kami ng lobster, parang per kilo siya is 2.5. So medyo mahal nga talaga. Parang nasa Manila ka na din. So ayun. May i-add ka pa ba, be? Na naman.
Nakasagap ng wifi. Busy. Nag-wifi siya. Oo, Actually, checking. niwanan niya ako habang naglalakad ako para lang mag-wifi siya. Diba? Checking sa bahay. So yun. Dito kasi sa area daw ng bandang tent, dito daw yung wifi. Kasi dito daw yung signal ng wifi. So dun sa area kanina na may bar, hindi umaabot yung signal ng wifi. Kaya wala masyado siguro nakatambay doon. Kaya dito lang lahat. Ayan. Pero malapit pa rin naman sa tent. Tsaka sa shore. Ayun o. Kung makikita nyo. Ayan. Ayan guys. Yun lang muna. Enjoyin lang muna namin ng Patawan. Okay? So, update namin kayo mamaya or bukas kung anong mga kaganapan dito. Thank you guys and see you! Tomorrow. Good morning! Good morning! Dito na kami sa waiting lounge ng Puerto Princesa dito International sa International Airport. So, kumain na din kami sa taas. May kainan din sa taas. Medyo pricey lang, syempre. Airport. So, yan. So, yan. Konting kwentuhan lang regarding dun sa mga tour namin dito sa Balabac and also dito yung mga napuntahan namin sa Puerto Princesa. So, yung first is pagdating nyo pa lang dito sa Puerto Princesa, mag-book na kayo ng hotel. Kasi medyo ano din maghanap na kung magdi-DIY kayo na papunta dito pa lang kayo maghanap, medyo mahirap din. Oo, unless may alam na. Tayo nakapagtanong naman tayo sa Yun. driver. So yun nga, magtatanong lang talaga kayo sa driver. Pero nakailang ano din tayo no? Pangalawang hotel, pangatlong hotel yun, di ba? So fully booked yung iba. Tapos second, yun yung sa tubig. Bili lang kayo dun sa trusted yun na water. Hindi ko naman sinasabi na ano, pero just to be safe lang. Kasi may mga napanood kaming vlog and also nababasa kami na baka mangyari sa atin yung travelers third is be prepared din sa mga long travel na van na papuntang papuntang Bululuyan Port kasi talagang mahaba yung biyahe. Masakit talaga sa bewang sa katawan yung biyahe kasi syempre ano yan mabilis din sila magpatakbo pero safe naman. Yung papunta mas mabilis, 5 hours lang. Pero pag uwi, ayun, depende kasi minsan sa van. Sa situation daw, kumbaga meron siguro times na peak season nila, so dire-diretso yung biyahe pa uwi, pabalik ng Puerto Princesa. Meron din kasing hindi peak season, so kailangan din nilang kumita, so parang nagliligari sila ganun. Nagsastop sa mga nagpipick up ng passenger, gano'n. So yun, dapat hindi rin kayo mainipin sa biyahe kasi pagka mainipin kayo sa 5 hours na travel, talagang maiinip kayo. So gagawin nyo lang talaga doon, patulog. Tinutulog ko lang. So yun, natulog. Ako sightseeing lang ako sa sa road. Minsan nakakaidlip. So ganon. And pagdating sa Bululuyan Port, wag nyo, kung nandun yung mga barko ng Coast Guard and also ng Marines, you can check them out. Cool din kasi talaga pagka nakita nyo yung mga barkong yun. Sobrang gaganda niya, bagong-bago ang itsura talaga. So yun, ano naman sila, very accommodating. So mababait naman sila. Tapos yung travel naman from Bululuyan Port going to
Onok Island. Medyo, sa bagay, hours lang naman din. Parang 1 hour, Hindi. 2 hours. 1 and a half. hour to Candaraman kasi ito ang nangyari sa atin, diba? Oo nga pala. So, total 2.5. Ayan, 2.5 hours going to Onok. Kasi ang sistema pala nila doon is si speedboat. Sa Candaraman siya magda-drop off. Tapos sa Candaraman, doon pipick upin yung mga tour boat. Doon pipick upin yung mga tourist. So, kailangan talagang pumunta pa doon sa Candaraman para lang pick upin yung mga tourist. Then from Candaraman, going to Onok Island, medyo, nung time kasi namin talaga, kung makikita nyo rin sa video, sobrang alon, ang tataas ng alon. Kasi siguro nga open sea, ang tataas talaga ng alon. Doon kami nakaramdam ng takot. Ako, natatakot talaga ako, pero hindi ko lang pinakita. Ako hindi naman. Na-enjoy ko yung video. Tsaka nabilib ako dun sa kapitan namin. Magaling siya magtimpla-timpla ng Parang binabasa nila yung alon. Parang inihinaan nila yung, binababa niya yung minor ng makina pagka yung mataas yung alon. So, ganun. So, pagdating naman namin sa Onok, ang ganda ng view. Hindi pa kayo nakakatungtong sa mismong Onok Island. Nakikita mo na yung view ng buong island ng Onok. Ang ganda as in. As in yung pinaka blue na tubig talaga. Sobrang ganda niya. light blue, turquoise blue, parang iba-ibang klaseng blue. Sa lahat ng kulay ng blue nandun na. Tapos yun, doon namin first time na encounter yung pawikan, close encounter talaga. Oo, Medyo okay. camera shy lang sila. Pwede silang malapitan pero parang kapag kinakamera na, may camera na, tumadali ko. Yun, doon, nandun yung mga crabs. May mga crabs din ako nakita. Iba't ibang klaseng ibon. Tapos, isang pusa. Si Midnight, hanapin niyo sa Onok si Midnight. Si Midnight, Actually, may black kasi na pusa doon. Tapos, Parang siya lang yung nag-iisang pusa Nag-isa doon lang. talaga. Tapos tinawag ko, "Hi Midnight!" Tapos lumapit na siya sa amin. Ayun, Midnight na yung tinawag ko sa kanya buong stay namin doon. Sunod lang siya, nasunod sa amin, nangihingi ng pagkain. Pero hindi naman nanggugulo. Hihintay lang siyang mabigyan siya. Siguro touch namin yung yung picture ni Midnight dito May sa video, may mga video video din. Para at least pakilala niyo siya. Tapos yung mga may hilig sa pusa dyan, matutuwa kayo sa kanya as in. Talaga. So yun, from Onok naman, after natulog kami doon, so nag-tent kami. Experience sa tent, ang unang-unang comment ko doon is Mainit. Siyempre mainit. talaga. Unless bubuksan yung tent kasi mahangin sa labas. Pero syempre, di ba? Pero may mga times daw na walang hangin doon, sabi nung bantay doon. So, ano lang kami, siguro nataon lang na mahangin. Tapos, thank you sa Jisoo. Sila ang bumuhay sa amin. Binuhay talaga kami As buong in, magdamag. saludo kami sa Jisoo. Jisoo. Nakatutok lang sa amin. Tig-isa kaming Jisoo. Ayan. Ayun na, buhay na kami. Nung buong magdamag nakatulog na kami. So yun, after Onok, maaga kami umalis doon at punta kami sa Starfish. Starfish Island. Starfish Island. Yun, So, close encounter with, mga starfish. Ang dami nila. and Yun makikita nga nyo lang. naman sa video. Andun. High tide nga lang, kaya medyo mataas yung tubig. Pero na-videohan naman namin sila. And ayun pala, be mindful na bawal hawakan or bawal ilabas yung mga starfish dun sa ilalim ng tubig. Let them stay where they are. Picture lang, pwede naman silang i-picture and lapitan, pero wag na lang silang ilabas out of the water. Tapos yun, after ng Starfish Island, nagpunta naman kami sa Siksikan Island. So sa Siksikan Island naman, maganda yung area nila doon kasi may pipihat sila. Siguro yun nga, medyo habagat season nga, so medyo madumi din talaga yung dagat. Pero yung shoreline din, pero nililinis naman nung mga tao doon. Maganda yung area na yon, yung Siksikan. Tapos after sa Siksikan, nagpunta naman kami sa Tangkahan. Tangkahan Beach. So sa Tangkahan Beach naman,
doon kami nakabili ng Malaysian, Malaysian product. Malaysian product. Kahit yung mineral water, Malaysia. Malaysia. Pero walang accommodation doon. And mostly residential area. May residential area siya. Tapos may namit pa rin kaming pusa doon. Yung orange na po. Yung orange na pusa. So, Sobrang siba. actually talagang sobrang siba niya. As in. Kasi yung niya, yung pet owner niya, lumapit pa doon sa amin. May dala-dala siyang pagkain ng pusa. Pinakain niya kasi hihingi daw sa tourist. So, hindi kain naman siya. After niya kumain, nangingi pa din. Tapos binigyan namin ng mga yung fish, yung kinakain din namin. Kinain niya, naubos din niya. Grabe takaw. Binigyan na nga siya ng food para hindi daw manghingi. Nangingi pa din. Sobrang taba niya. Napicturean ko siya. Yun. Parang mag-isa lang. Meron doon sa may residential lang ng mga pusa. Meron. Pero yung parang doon sa pinupuntahan ng mga tourist, mag-isa lang. Doon sa corner mismo, yun yung Tangkahan Beach. So, yun yung corner na yun. Kanya yun. Kanya lang yun. Walang makakagawa sa kanya. Sobrang ganda rin doon. Nagaganda ng mga pictures natin. Tapos, maganda rin yung drone shot namin doon. Pakita, kasama naman sa video. Tapos, after nung Tangkahan Beach, Parang mga 3 hours tayo nag-stay doon, no? Doon na kasi kami nag-lunch. nga pala, doon kami nag-lunch. Tapos, after naman doon, nagpunta na kami sa Patawan Island. So, sa Patawan Island, maganda siya talaga. Talagang well-developed na yung Well-maintained. Patawan. Well-maintained, may magandang CR, may bidet, maganda yung shower. Tapos, Bukod sa mga tent, meron din silang mga mas maganda mga accommodation. medyo pricey lang. Siyempre, pricey lang siya. I think ngayong rate nila, parang nasa 6.5 ata yung aircon room. 6.5 to 8,000. 6.5 to 8,000. Ako 8,000. So yun, 6.5 to 8,000 yung aircon room nila doon. And siyempre, kung marami kayo, maghahati, okay lang naman din, di ba? Pero kami kasi, nakapag-tent na kami sa Onok, so magtag-tent na lang ulit kami sa Patawan. And yun din naman yung nabook namin. Yeah, so siyempre, ang experience sa tent, wala namang magbabago, Mainit. mainit. Okay. So, si Jisoo pa rin ang sagot sa kahirapan. And yun pala yung electricity sa Onuk from 6 p.m. to 6 a.m. Meron silang ina-open na generator. Same with Patawan Island. Ganun. Pero Patawan Island, I think meron silang charging station sa isang tubo doon. Just as Open lang siya? Oo, open lang siya. 24/7. So, tanong lang kayo doon. Mababait din yung mga staff doon. And talaga ang ganda din doon sa Patawan. May mga duyan, yung shoreline, malaki talaga. Doon malinis. parang may restaurant na pwede mag-order ng Ayun, sa pa din Onuk may kasi wala. So may mga alak din doon kung gusto nyo uminom. Medyo pricey lang din. Pricey lang din talaga. Pero masarap naman din sila magluto. Masarap. Oo, masarap sila magluto. Actually doon kami nag-dinner na din. Kasama sa package no kinuha namin. Tapos after namin doon, gumising kami ng maaga kasi dahil nga yung mga speedboat is naiwan yung ibang, hindi ata nakabiyahe yung ibang speedboat. So, ang nangyari sa amin, nagpunta pa kami sa isang port. Tapos, doon kami Bangkalaan. Bangkalaan Port. Doon kami sumakay ng speedboat papuntang Going back to Baliluyan. Baliluyan Port. So, ayun. It took us around, siguro mga 30 to 45 minutes travel time. Kasi may mga stop pa na dinaanan, may mga island pa dinaanan. So, ayun. So, yun. Stop over din kami for lunch sa Hain Chicken, yung local, nila. Masarap din. Local din na sa Sarap din siya, masarap. Tapos, yun, nakarating namin sa Puerto Princesa. Nag-check-in kami kay Big Brother, Big Brother Hotel. House of Big Brother Hotel. Tapos, tumawag kami sa Firefly Watch. Tapos, plano sana tricycle lang papunta doon. Pag-check namin, 1 hour pa lang biyahe. So, may van pala sila. So, reach out na lang kayo sa page nila. Kito-kito. Firefly Watch. May package sila. I think sa amin para sa amin, mas mura yung ino-offer nila. Kesa mag-ask kayo dun sa mismong concierge ng hotel. So, yun.
So, in total nung binayaran namin sa, 3,100. ayan, sa For two. Kito-Kito, Kasama na yung service, to and from hotel, tapos buffet, dinner, pick up, drop off. and yung boat tour dun sa Firefly watching. Tapos yung tour sa Balabac, Alin? yung price, 17,100, 17,500. siya. Ang ganyan. Close natin 17,500. Ayun. So, All in. per head. That's per head, ah. So, 17,500. And then, yung sa Kito-Kito is 3,100 for two. So, yun yung mga ginastos namin dito sa trip namin papuntang Balabac Island. Ito kayo Puerto Princesa na yun. Yun Yung pala. Balabac lang namin 17,500 per head. Included na yung breakfast, lunch, and dinner. Tapos yung mga tents, Boat ride. yung tour, yung rides, may tour guide, may sarili rin kaming boat na medyo malaki yung boat, may dalawa lang kami. And, hindi, mababait yung mga tour guide, yung buong ni Ma'am Helen Kuan. Kami nag-gabi. Ma'am Helen Kuan, hello. Tapos si Kuya Joseph, guide namin. Ayun, yun lang. May part naman kami umalis. Nagabot na kami ng konting day. Tuwa naman sila. So, ngayon lang siguro, don't forget to give updates. Lalo na, na-enjoy naman natin yung trip. At in-ensure nila na na-assist nila tayo ng hotel. Na-ensure nila na safe tayo. Ganyan. Ayun lang, parang isa ko lang napansin sa Balabac, yung mga tour guide doon, hindi pa sila magagaling ng picture. Mm. Hindi katulad dun sa Siargao or sa iba pang talagang pinupuntahan na ng tourist. Kasi sa Balabac, parang ngayon pa lang siya nakikilala. And hindi pa masyado talaga yung tao, hindi pa dagsa. And ayun, kaya medyo sariling sikap sa pag-picture and tinuturuan ko lang si Kuya Jason ng mga tamang angle para magpapapicture kami. Joseph. Joseph, yun. So, biyahe na guys, puntang Balabac. So, ma-enjoy nyo talaga to. Basta yung mga tips namin na naranasan namin, yun, sana makatulong sa inyo, maging guide nyo pag biyahe nyo rito. And ano pa ba? So, kung tatanungin kami, kung Babalikan pa o hindi, para sa amin, Siyempre, babalikan. Kasi nakita na namin siya ng parang, sabihin natin raw. Mm-mm. So, hopefully, pagbalik namin, medyo na siya, may improvement mas develop yung Ono. Siyempre, pupuntahan na ng mga turista. Actually, halos kasabay namin dun sa Ono Island is mga foreigner. So, hopefully, pagbalik namin doon, talagang na siya, well-developed na. Marami na rin siyang maayos na accommodation. And also, syempre, yung comfort room, yan yung pinaka-importante sa lahat. Tapos, yun, yung electricity din, if kaya nilang i-develop, much better, di ba? So, yun. Babalikan, pero siguro mga 2 years. Oo. Kasi sobrang tagal din ng biyahe. Let's give them 2 years. 2 to 3 years. Okay. Kasi yung biyahe nga, medyo iba din siya sa mga iba nating usual na pinupuntahan na like Boracay, di ba? Parang pagbaba mo sa Katiklan. Konting kembot na lang, konting nandun ka na. Nandun na sa hotel. Ito hindi, iba talaga siya. Iba yung... Maraming kembot to eh. So, Pero super worth it naman. yeah. Worth it yung biyahe, promise. Kumbaga kami, marami na kaming nakitang mga beach na magaganda. Pero pagdating namin ng Ono, talagang sabi na, ito yung pinaka the best na waters na naliguan namin. Sobrang crystal clear. Pero hindi to sa Ono, ang naman dito, habang naglalakad kami, humahangin yung hinahangin kami ng buhangin. Sa sobrang... Binabat kami ng buhangin, sakit sa katawan. Sobrang lilit siguro kasi. Medyo masakit siya nung lumakas yung hangin. Ayun, ganun lang naman. Pero dahil sobrang pino nga niya kasi kaya.
So yun lang, yun yung recap ng buong trip namin. Sana nagustuhan nyo. And guys, More trips to go. more trips to go, i-update namin kayo. Pero siguro by next year na siguro, mas update namin kayo next trip namin. And if you're new to our channel, our new. So, pa-subscribe naman po and like. And click the notification bell para updated kayo sa magka nag-release kami ng bagong video. So yan. Bye! Thank you for watching. Bye!